Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. At ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Isayas 6:6. Sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamanghamanghang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magwawakas sa trono ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng katarungan at ng katuwiran mula sa panahong ito hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sigasig ng Panginoon ng mga hukbo. Ibinigay ang isang anak na lalaki. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa paraan ng pagbibigay. Binigyan niya ng katawan at hininga ang tao nang lalangin niya siya. Ang hiningang ibinigay niya ay ang kanyang espiritu, kaya't ang alabok ay naging buhay na kaluluwa. Ibinigay niya ang kanyang sariling larawan, kaya't ang tao ay nilikhang kawangis ng Diyos. Ibinigay niya ang lahat ng makakain, liban sa bunga ng punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama, na iniutos niyang huwag kainin upang huwag mamatay. Ngunit ang tao ay sumuway. Siya ay nagkasala. Bunga nito tayong lahat ay nagkasala. Ngunit hindi kalooban ng Diyos na tayo ay manatiling patay sa kasalanan. Ibinigay niya ang isang anak na lalaki, ang anak ng babae na dumurog sa ulo ng ahas. Ibinigay niya ang kanyang tanging anak na naparito upang tayo ay magkaroon ng buhay at ng kasaganaan nito. Awit 84:10-12. Ang isang araw sa iyong mga bulwagan ay mabuti kaysa 1,000 saan man. Nanaisin ko pang maging tanod sa pintuan sa bahay ng aking Diyos kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag, siya ay nagbibigay ng biyaya at karangalan. Walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. O Panginoon ng mga hukbo, mapalad ang taong nagtitiwala sa iyo. Ibinigay ang biyaya. Ang Diyos ay Diyos ng lahat ng biyaya. Ang biyaya ay ang mabuti na ibinibigay ng Diyos sa hindi karapat-dapat, ang kanyang pag-ibig sa hindi kaibig-ibig. Ibinigay ng Diyos ang kautusan upang makita natin na tayo ay makasalanan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak, ang biyaya ng Diyos na nagkatawang tao, upang tayo ay maligtas at mabuhay. Ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises ang kautusan. Ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Si Jesus ang biyaya ng Diyos na nagpakita, ang nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ibinigay niya ang kanyang sarili alang-alang sa atin upang matubos niya sa lahat ng kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayanan na pag-aari niya. Unang Juan 4:8-10. Ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan, upang tayo ay mabuhay.
Hindi tayo maaaring mabuhay gamit ang ating sarili. Ang ating sarili nga ang makasalanang pagkatao na kailangang mamatay, kaya't ibinigay ng Diyos ang kanyang anak. Ang anak mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa krus upang tayo ay mamatay sa kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Ibinigay ng Ama ang kanyang anak upang tayo ay magkaroon ng buhay at ng kasaganaan nito. Ang anak ngayon ay nananahan sa mga sumasampalataya sa kanya, kaya't sila ay may pag-asa ng kaluwalhatian. Juan 3:13-16. Wala pang umakyat sa langit, maliban sa kanya na bumabang galing sa langit, ang anak ng tao. Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay sa sumasampalataya. Ibinigay ng Ama ang kanyang anak upang ang makasalanan na sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ay dahil ang Diyos ay mayaman sa awa at may malaking pag-ibig sa atin. Noong tayo ay mga patay sa kasalanan, binuhay tayo ng Diyos kay Kristo at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan. Sa paraang ito ay ipinakita ng Diyos ang kanyang biyaya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay hindi sa pamamagitan ng ating sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang anak na bigay ng Diyos. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Gaano niya tayo minahal? Ibinigay niya ang kanyang tanging anak para sa bawat isa na magtitiwala sa kanya. At paano siya ibinigay? Siya ay nagkatawang tao upang maging kaisa natin magpakailanman. Siya ay namatay sa krus bilang handog sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Siya ay muling binuhay, iniakyat at iniluklok sa kanan ng Ama sa langit kasama tayo. Sa pamamagitan niya ay ibinigay niya ang Espiritu Santo na ngayon ay nananahan sa atin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin.
Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.